Matthew 7:24 to 27. Magtindog ng tanan, samtang basahon ako ang pulong sa Ginoo, makita sa Matthew 7:24 to 27. Mauni ang pulong sa Ginoo. Ngun siya, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Kitang tanan maingon, salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Sa atong title nakuha ra gihapon nato diri sa verse 24. Them into practice. Ang nagbuhat na nag-exercise yun niya. Kaya kung gi-exercise niya, kung sa isa siya ka, maalamon, wise man. So, importante dahil kaayo nga kaning atong gibasa, i-put nato into practice. Ato yung buhaton, put into practice. Pati ka ng pagkanang mag-angko ta in the morning, kanang alas 3 o alas 4 sa kadlawon, lisod kayo na. Man, kung atong i-put in the practice, kadugayan, magmatay yung kaana, kay nabutang na si muhutak na practice na nimo. Pati ang pag-walking, lisod kayo na. Pero kung na-practice na nimo mag-walk, normal na na sa imuha. Kanang mangayo ka sa Ginoo, when you put it into practice na mangayo ka, normal na lang sa imuha. Di na ka maulaw nga nagsigi kag pangayo sa Ginoo. Amen. Muna nga tuwing mo siya, puts into practice. Kaya kung imong ibutang i-practice nimo, mahimo kang wise. Wise kung wala nimo i-practice. Okay? So, ang kaninga parable is, kaninga parable, nagahatag sa story about kanang facing reality, mga realidad sa kinabuhi. Mo ni siya nga parable. No nga, ang kinabuhi life can be very difficult. Lisod yun ang kinabuhi. Ingon ang timay na ganina. Ang butoy. Grabe naman kalisod ang kinabuhi. So, kaninga parable, para ni sa mga reality in life. Dili tayo nga nag-dream lang, ani. It's a parable nga nagahatag siya og story nga to face reality. Ato yung atubangon nga life can be very difficult. Lisod ba ang kinabuhi? Yes. Na ay storms of life nga moabot sa imuhang less expected nga. Hala, usahay, dili ni mo gi-expect. Paras kay si Smira, wala man niya gi-expect nga mulayas dahil si Joy. You see? Na ay mga life realities. Mga kinahanglan na itong atubangon. Muti mo na ko siya, atubangan na ng kamatuuran, sis. Kay mauna gid na nga mulakaw na siya. Kay una ra na, malistan up, pero mauna yung realidad. I-practice na itong nga wala na sila sa ato ang kinabuhi. Atong practice nga wala na sila sa atong pamilya. Practice na ito. O naibiyaan kasi yung pana, practice nga wala siya. Right? Practice na. Put into practice. Mao na siya, kung na ikaw ra day isa, i-practice na ikaw ra isa. Rawata. Mao na gingon, i-put into practice. Kung mo nang ginawa, if you are a wise man, put it into practice. Gamita. Ako lang isa, kaya na ko na gamita. I-practice na. Muna yung mga reality in life. Kayo nga naman, difficult nga mga sitwasyon pag-abot yun sa ato ang mga kinabuhi. Kaya ang mga storms mag-abot yun. Mapungan ba sa pag-asa ang storms? Wala. Na-agad na yung storms, reality na in life. Amen. So, it's about, kanang atong lesson is about the values and determining priorities of lifestyle. So, karon atong na lang tanawon kay iput in the practice naman nato. So, atong tanawon ang mga value o kanang mga priorities nato sa atong lifestyle. Mutingon ako sa imuha nga, ganina nga, unsa man jud ang ato ang lifestyle. Unsa man ang ato ang gipili nga lifestyle. Para sa kay Joy, nato yung lifestyle si Mira, accept, i-practice nga wala sa imong kinabuhi. I-practice nga ikaw ra isa, kauban sa imong mga anak. Kay mao na yung mga realities na ana, tan-awon nimo ang mga ang lifestyle, unsa iyang gipili nga lifestyle, unsa ang gusto nimo nga lifestyle niya. So imo nang atubangon. Atong atubangon ang mga realities in life.
Kung ano nga nagasakit ta, wala tayong control, wala tayong practice ang diet sa manako. Sige ra giginamog ko. Nang problema na ugasa na ko mamutang ang sudlanan sa ko. Hala na hurot na tanan ang mga sako, nagplastic na may karon tungod sa kadaghan ng ko. So you see, it's about practice, ang imong lifestyle. Unsaon nimo ang imong lifestyle? Mo nang ginatudlo sa ato kani nga parable, mga lifestyle nga atong tudlan. So, ang kaning importance po sa strong foundation for faith. Importante kaayo nga naatay strong foundation in faith. Kanang lig-on gyud ang atong pagtuos dito nga isa ka tawo nga himo siya nga wise builder. Unsa man ang iyang mga karakteristik? So unsa man nga matawag nga wise builder ang isa ka tawo? Kinsa man ni sila? Kung kinsa man. They are the person that hears the word of God and then acts upon what they hear. Na kaning sila, kaning wise nga tao, mauni sila ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, unya ilahang gibuhat ang ilahang nadungog. I-apply sa lang sarili. Example, lingon sa Ginoo, pangayo kamo. I-practice ba ninyo ang pangayo sa Ginoo? Mo na mga wise. Maglihok kamo, pagpangugi kamo. Be a farmer for the Lord. Inyo gibuhat pa nato na. So kana mga practices. Basahan ninyo ang akong pulong. Mo na mga ingon, gibasa ba nato? So daghan kayo. So ang wise builder, mao ni sila mga tao nga ginabuhat nila ang ilahang ginapaminawan. So, do what it says. Ingon siya, basahan ninyo sa James 1:22-25. Do what it says. We cannot just hear the word. Dili lang ta pwede nga maminaw lang sa pulong si Ginoo. Naganahan kaayo mo sa pulong si Ginoo sa pagwali sa pastor. Nag-clap na lang nga buhaton nato kung unsa yang isulti. Okay, basahan daw sa pastora James 1:22-25. Santiago 1:22-25. Dili lang kay malinaw lang kamo sa mga pulo. Dili tumana ninyo kini. Yes. Malinaw lang kamo, dili mo tuman, bunga ninyo ang inyong kaugalingon. Yes. Sigit-sa nga malinaw apan dili mo tuman sa pulong sa Dios sama sa tawo nga nanamin. Human mo tanaw sa iyang itsura, nilakaw lang dayon kung nalimta na dayon niya kung unsay iyang itsura. 25. Apan, ang pagsusi pag-ayo sa hingkit nga kasubuan nga mao'y makahatag og kagawasan sa mga tawo ug dili ray maminaw lang kung kunya malimot ra dayon kun dili magpadayon gayud sa pagtuman niini panalanginan sa Dios sa iyang mga ginahimo. Amen. Klaro kaayo, no? Klaro kaayo nga kinahanglan nga atong tumanon, atong buhaton ang ginasulti. Kay kung dili di mo ginatuman ang ginasulti, buang-buang lang ka. Then, kapano siya magpili, choosing the right foundation. Kapano siya, asa niya itukod ang iyahang pundasyon. Munang atong lesson atong Sunday, Jesus is our cornerstone. He is our foundation. Sa atong pamilya, kung dili si Jesus ang imong pundasyon, muna atong ibasa, buang-buang ka. Kaya dili di mo kabalo nga sa ang pundasyon sa imong pamilya, mao si Jesus. Ang pundasyon sa imong kinabuhi, mao si Jesus. Nga wala si Jesus, walay pundasyon sa imong kinabuhi, nalagay ka sa alanganin na sitwasyon. Nasa delikadong sitwasyon ka, kapatid, kung ang iyong pundasyon ay hindi ang Panginoon. Kung ang sarili mo lang, ibig sabihin, wala si Jesus as your cornerstone, ibig sabihin, kung man, cut off ka sa tanan nga panalangin nga ihatag sa Ginoo. Cut off ka, cut off. Imagine may undangan sa man ang imong gitunguhan, wala ko'y gitunguhan. Therefore, I'm telling you, you are cut off, wala kay paglaom sa imong kinabuhi. Because ang wise builder, si Jesus ang cornerstone sa iyang kinabuhi. Dapat kabalo ka mamili. Ang wise builder, kabalo siya mamili sa iyang right foundation. Magbutang siya, magtanaw siya kung siya ang klase nga ground. O na nga daghan ng mga engineer, ginatanaw pa lang, ginastadihan pa nila unsa ka lalom ang build nila, pailalom, because kinahanglan ang foundation dito sa ilalom.
Kaya without the foundation, mabungkag ka. Without Christ sa imong kinabuhi, baskin unsa pa ka karon, baskin graduate pa ka, kaunsa nga kurso, baskin ikaw pa ang pinakamayaman karon, you're nothing. Because without Christ in your life, you are nothing. Without hope. Klaro kayo. So, iginakaulaw ba nato nga si Jesus atong pundasyon? Dili. Kay once wala si Jesus sa imong kinabuhi, cut off ka. Iko ra ka mo tan-aw sa panalangin sa naay Jesus sa ilang kinabuhi. Kay ang naay Jesus sa kinabuhi, ang Ginoo nganong naa kay Jesus sa kinabuhi nimo because si Jesus ang nagpili sa imuha. Imagine, naay ginapili ang Ginoo, chosen ones, ingon siya, ginapili ko kamo. O salamat to sa Ginoo kay kita gipili sa Ginoo mo nang nailahan nato siya. Kay once gipili ka sa Ginoo, tanan nga blessing nga imong pangayoon sa Ginoo, 100% ihatag na niya kanimo. Muna ingon ako, put into practice na ngayon na baka sa Ginoo, gi-practice na ba nimo nga mangayo sa Ginoo o nagkatawa ka kay wa ka nigtuo sa imong gipangayo. Meaning to say, foolish, buang-buang ka. Nakabalo na ka na kinahanglan ka mangayo sa Ginoo, wala pa ka nituo. Katong gibasa sa James. Klaro kayo. Put into practice. Put into practice. Importante nga ang wise builder, kinahanglan niya mamili sa right foundation sa iyahang yuta nga iyahang buhatan o building. So sa anak sa Ginoo, because kung anak sa Ginoo, 100% ang panalangin ihatag gina niya sa inyo ha. Right? Kaya ang tanan nga na ay Jesus sa iyang kinabuhi, apil na siya sa blessing. Kay once katanggalon lagi ang pundasyon, wala jud ka. Wala kay panalangin. So another is right foundation and then another is choosing the correct. Right kanina and then karon correct foundation. Correct na pud, tama, sakto gyud nga foundation. Correct. Dili lang right but correct foundation. So usahay murag right, murag okay naman. Pero ang pangutana, correct ba lang imong materials nga gigamit? Bakal lagi, right, bakal. But correct ba na nga measurement sa imong bakal? And the last is also is proper materials, choosing the proper materials for our building. Sakto jud nga mga materyales. Dili pwede nga mag-order kag materyales nga pang CR unya ang imuhang gi-order pang sala. So dili siya right materials. So dapat right materials ang imuhang pilion sa imuhang foundation. And then Jesus was showing us the difference between having a life that is full of joy and peace versus a life of shame and misery. So dire kinapakita ni Jesus sa atoa sa iyang parable nga itong ibasa nga ang kinabuhi nga puno sa kalipay nga naay paghamugaway nga kinabuhi kisa sa kinabuhi nga puno sa kaulawan ug miserable nga kinabuhi. Because nga naman mahulog ka ni, because if you are not choosing the right and the correct foundation, of course misery ang imong kinabuhi, kaulaw ang imong kinabuhi. So that is very important. Ingon ako kanina, nga ibutang na to into practice kung right or correct foundation ba ang imuhang life. Kaya ginapakita there is in Jesus nga kung correct, sakto ang imuhang gipili, ang imong choice, na kay kinabuhi nga peaceful, hamugaway nga kinabuhi, relax nga kinabuhi. Pero kung wala ka namili, kung dito ka sa pikas namili, because unsay magkinabuhi nyo, misery o kaulaw ang imong madangatan. Kita ninyo? Muna iyaha sa parable. Muna ito sa realities in life, because reality niya ito ang ginatapik, karon realidad. Sama sa pag-pray ni Ma'am Mitch kaganina, right? So unsa man ang iyang gipili nga life? It's a misery. Shame, right? That's why gina-pray. It's a choice in your life na gihapon nga mahulog ka sa kaulaw o miserable nga kinabuhi. Kaya ang gusto sa pakita sa Ginoo kung sakto ang inyong pundasyon sa inyong kinabuhi, na amoy kinabuhi nga haruhay o peaceful nga kinabuhi. So pamili ka sa inyong choices in life. Walay gusto niya balaan. When we put His words into practice, that our faith will be strong enough to endure the storms of life.
So kung atong ibutang into practice ang ato ang kinabuhi, ang atong pagtuo, strong takos ganta nga i-endure nato kung unsa kanang kaya nato sa gubangon, kung unsa pa man ang mag-abot nga problema sa atong kinabuhi. Early in the morning, nag-practice na ka to praise, mag-practice na ka to mag-ampo sa Ginoo, mag-practice na pag-rebuke nga ang Satanas dili makaduol sa inyo ha, may spirito sa kapobrehon dili makaduol sa inyo ha. Practice. Ingon ni Papa sa ko na himoy kang singer ma. Kaya natingala ko kay na-practice ko ani, I put into practice, nagsige na ako kantas Ginoo. Nagsige ko rebuke sa Ginoo. Mata na ko ang duha ka mga anak na kung gina-bless na ko sila. Because I put into practice. Ginoo panalangin o mga anak, mahimong kapitan si Carlo, Ginoo himuha si Mark James, mato sa New Zealand, dali na kayo na para sa imuha. Mahimo siyang panggitan ng ID, I put it into practice. Amen. Kunay ato ang mabuhat ka maninahan. Ginoo bantay sa situation pa sa Lord samtang magdad. I put into practice. Ginoo, mahulog niya akong kwarta. Wala ko laing pangayuan. Ginoo, ikaw ang source sa tanan. If there is a work, if there is a mission, there is always a provision. Basta magsugod kag mission, naagid na yung kwarta nga moabot. Put into practice. Ingon siya, I am your foundation. Ako ang inyong pundasyon. Ako. Muna nga i-put into practice pangayo sa Ginoo saktuha ang imong pagpili para magimong kinabuhi. Muna yun ako ganina sa akong opening, kung gusto na magkain na masarap, edi magluto tayo ng masarap. Kung ayaw mo naman ng masarap, edi matulog ka lang dyan, huwag kang magluto. Klaro kayo, di ba? Ang imong maabtan kagutom rapod. So mao lang na, it's a choice. Kung gusto nimo nga inana imong kinabuhi, miserable imong kinabuhi o kaulawan ang imong kinabuhi, maanto po na sa imo. Realities in life mo na parable nga atong ginabasa. And then point 2 na dayon ta. It says, ang point 2 nato is what makes one an unwise builder? Unsa man ang kanang dili ka unwise, kanang dili ka wise o unwise. Ang isa, wise niya because yung gibutang ang pundasyon niya sa Ginoo. Gi-explain na ko ganyan. Ang unwise na po, mauni siya tong, they hear the word but don't really hear. Nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, sama sa kong giingon karon pulong sa Ginoo, pero wag yun sila nakadungog. Nakadungog lang sila, pero wag sila nakadungog. Kaya nga naman, their hearing is perfectly fine, perfect word, makadungog ban, but it's like they are not paying any attention to what they are hearing. Wala yun nag-pay attention. Nagpakabungol. Dili mga bungol, pero nagpakabungol or nagbungol-bungol. Or wala yun ang ilang heart din hindapita. Remember sa atong sa mga Sundays, sa kanina sa mga bata, ang Ginoo nagpili sa atong mga kasing-kasing. Dili ang atong presensya nga naata diri. Kay baskin naata diri. Kung nagpapungol-pungol ka sa puno sa Ginoo, muuli ra ka sa inyong balayon niya nga unwise. Wala ra ka gihapon. Nothing ra ka gihapon. They hear you but they are distracted with other things going on. Naa sila diri pero distracted kay sila. Uy, ako tindahan lang mo, mamits ko tindahan dito karon nga oras sa ganyan ice. No, distracted na. Naa diri pero distracted. They hear but they hindi nila nadungog because distracted sila. Naa sila diri pero okay ra kay makita anak ko diri. Naa lang diri pero wala gyud diri. Mo na yung mga unwise. Mo na yung mga unwise na mga tao. No? They lack of concentration. Kulang sila concentration. Dili nakakonsentrate sa ginasulti na ko dili. Igo lang magklap-klap kagwapo kayo sa pulong nga gisulti karon. Pero wala gyud nila nakuha. Ang unsa gyud tong ginaingon ako kaganina nga mahimong wise. So meaning kanang following God sa ilaha kay terms lang. On my own terms. So foolish builder is a person that is short-sighted. Ang foolish, ang buang-buang nga builder, short-sighted. Ibig sabihin, diri lang, ang imo lang karong natanawan, wala ka nagtanaw kung unsa ang ihatag sa Ginoo. Mao na bitaw ang foolish, dili na mangayo. Imposible kaayo mag-prayer request kung sakyanan. Imposible ko tagaan kung nga farmer man ni. Nearsighted. Buang-buang ka.
Wala ka kabalo kung unsa ang biyan. Paras ni Samuel, dili niya piliyon si David, kay si David young boy lang, gulaya si young boy lang. Samantalang mga kuya, mga army na sila. So si Prophet Samuel, imagine, wala nang ipili si David. Kay nearsighted siya. Kanang gitanaw lang niya nga gamay pa kaayo si David, dili pa na mahimong hari. Pero ang Ginoo ingon siya, dili na mao ang imong pilion. Pag-apot, 7 man iyang anak, niabot si David, kana ang butangig lana. Kinsay magdahom nga si David nga isa lang ka unsa shepherd, isa lang ka magpapastol ng karnero. Kinsay magdahom na mahimo siyang hari. See? Ang mga tao nga dili unwise, nearsighted, ang pananaw nila diri lang. Okay ra pastor, kakaon rami sa kadlaw. Kumusta igsoon? Okay, kaon sa kadlaw. Nearsighted, gamay lang nagpananawon. Nangayo ba ka, brother? Ngayo nga, maura man gud ato kaya. Nearsighted. Kasi makita na realities in life, policy yan. At nga na, grabe itong simbahan, gamay lang ang simbahan, pero dagko kay ginapangayo sa Ginoo. Because wala ko nagtanaw sa unsay pa kaya. Nakabalo ko sa atong buhay na Dios. Amen, gamay lang ni. Pero kay dili ta nearsighted. Inatanaw na to nga ayon sa Ginoo. Follow me kay daghan pa kayo kag butang nga dili nimo nabalaan nga ako ang nakabalo. Mabitaw na nga we follow God. Ato siya atong pundasyon. Paluhon jud nato siya. So dili ta mga nearsighted. And then another is kaning mga tao nga mga unwise, maliban sa nearsighted sila. Isa sila ka ang ilang huna, they are changeable mind. Mga changeable kay mauna-huna. Ano mga tuta? Di na lang, uy. Magatilta, ayaw na lang, uy. Changeable mind. Magabag-ubag wang una-huna. Maunay mga unwise. Lakaw dili. Kaon dili. Kaon na lang ko. Gutom. So, ang mga decision making. Ato mga kinabuhi. Baka na ba? Kanang pa kambyo-kambyo, gunahuna. Mauna yung mga unwise. Be a wise, darling, kung gusto ka. Ano yung buhato na to? Dito ka changeable mind. 1 minute, they are on fire. 1 minute, grabe kayo. Buwan kayo. Labi na si Bishop ang makawali, fire ka. Fire! Grabe yung kayo takapal. Pag-ulis balay. Walay kuan. Wala, nalimot na. Walay bugas. Walay kuan. Nakalimot na tadayon sa giingon dito, di ba? Pag-fire, pagka-dibi siya, grabe kayo ta. Fire on fire kayo ta. Pero pag-uli, realidad sa kinabuhi. Because reality ato topic. Realidad sa kinabuhi. Wala dahil ko'y bugas. Wala dahil ko'y kuan. Init na kayo ulo. Init na. Nakalimot na ka nga. Pwede dahil ka mo ampo. So pag human mo gampo, ang Holy Spirit mo istorya sa mo. At wala si Smira, nagiandam na nako kung daan. Wala na siya kabalo, ang Ginoo na nag-istorya sa yaha. Ang kinahanglan lang nimo magampo kas Ginoo. Muna wise decision. Dili nga mag-init na kay kaulog. Asa ingon ako bitaw, labay na mga plato. Pag ingon ako alawan na, no? Mga unwise. So, yes, mana. So, dapat, kapaluta, nga, you pray, wala dahi ko. Wala dahi mi. Pag-ambuta, butas Ginoo, wala yun mi. Ingon bitaw, sa among naduog ganina. Ingon ni Bishop, di-declare niya, gidawat na ko ang blessing. Karon Lord, ipakita sa ko, ang milagro nimo. Storya. And then, pagkahuman na, 100% kabalo na kaon sa buhato nimo. Because sa pag-ambog pa lang namo, istoryahan na yung sa ka-sister nimo. Na, dito bukas, landam na ko para sa inyo. Waato. Pag tok-tok mo, mablihan na kasi dali. Right? Nana na siya kamay. Nag-apply ba kasi sa isa? Okay, nag-apadala kong isda kasi gigamit ko ba? Laban yan. Ay, palitan ako si isa yung isda, no? Kung kasi nag-pray siya ba? Nga na siya. Ginawa man to si Pastor ang magawas, wet ganyan siya isda. So, inana, no? So, inana, kamaayo ang Ginoo. Muna ang mga unwise kung ano ka. So, another is unwise. A foolish builder is only concerned about one person. A foolish builder, foolish, kanang buwang-buwang, mga unwise.
builder is only concerned, very klaro kayo ni, only concerned about one person. One person lang iyang concern. And that is themselves. Concern na sa sayang kagalingon. No, kita ni mo, mga unwise. Concern lang siya sa sayang kagalingon. Maskin unsa pala, ayang kagalingon lang. Ay, amuling kalipay ko. Ayaw lagi, ay amuling kalipay ko ni. Allah, inag-ayaw, dili na maglaag na. Kalipay ko niya, malakatid ko. Kalipay ko niya. Kaya nga naman, concern sa sarili. Taga-advise, ay dili yun. Kay kalipay ko na ko ni ako, Jod. Because concern kay sa simong kayang kagalingon. Isa ra niyang concern. Isa ra gani ko niyang concern na iyahara yung sarili. Usahay, fire na putang unwise, no? Kay, concern kay sarili lang niyo mo. Paskin inang mali, ako yung tama ko, ana. So, kita ninyo, ang foolish builder is only concerned about one person. And that is himself or themselves. So, makita na to, kalahian. So, they choose to follow God for a moment if it is beneficial for them at that time. And when they do this, they solely follow God based on their own terms. Ang unwise mo, kita nimo nga, di-follow lang nila ang Ginoo at the moment kay beneficial man. Maka-benefits man sila. Oo, follow na kong Ginoo kay uka dito si Carlo akong crush, no? At kung ano, wala ba, no? Oh, magkano ko, bibigyan, mag-appeal ko kuhan, nga bibigyan, ganato kong crush. No? Mga unwise, no? Unwise. So, they choose to follow God for a moment if it is beneficial. Ngani, kung makabenepisyo lang sila mo follow. Pero, when they do this, they solely follow God based on their own terms. Terms nila. Kanang akong kabalingon, ako'y mag-vote. Ang atong oras sa Wednesday, amo na ni, igota ta na ni. Kaya nga naman, on our own terms man, ayaw lang kinapastura ng kuan, oy, Merkules, ayaw na, kay kuan ni, amo ni, mga igota ni tanan, no? Sa ato ang own terms. Mga terms man na to. Dapat pastura, kuan radyo, ang ato ang cottage, kay kuan na, mga kuan ni. So, ibig sabihin, our own terms. So, igota, no? Wala tayo kuan ganan, tanan-tani. So maigota kay terms man nato mo onay dili na ang terms sa Ginoo ang atong term na nato kita nay so on our own terms. So ang result tungod ani the result of this is a great fall. Dako kayo ang pagbulusok sa atong kinabuhi. Consequences of life resulting storm damages. Wow. Kung on terms na to kung kita damages, consequences of life resulting storm damages. Diba kung ang storm mo agi di balay, mabungkag atong mga balay sa Florida, nagaano nila ang mga mansion nga balay, mga matabunan, inana ang resulta sa ato ang consequences nga buhaton. So, mo na ang atong resulta pa great fall, pagbulusok yun sa atong kinabuhi. So, as a matter of fact, ang tribulation will often reveal whether a person's faith is genuine or not. Mabalaan ra gihapon kung matinud-anon ba ka nga pagpangalagad sa Ginoo o dili. Okay pa kay nagpuyo man sa balay sa pastor. Puro ministry pa ang baba. Puro sa Ginoo, tara kay ala pa sa RJ. Unsa naman ka? Katuwa pa ka diri, maligo pa ka karon, nana ka diri, wa na kay ligo. Ako ino na, RJ, kana. Pag ano kay naay consequences. Pasig makuan ka ang imong kinabuhi. Tribulation. Mahalaot ka, ma-fall ra gihapon ka. Kaya nga naman, okay na, puyo ko balay yung gusto. Dito mga lagad ko, pero wala na. Nakuha naman ako ng gusto, unta pa man. Pero morning nako ang conclusion na great tribulation na ay consequences sa imo. Sa imo ra gihapon mudanok ang tanan. Damages gihapon ang maibot sa imo. Tapos once the devastation is complete, it is much too late to make any changes. Once the damage has been done, nakuha na nimo ang fall, uman na ka, ulahin na ang tanan. The only thing left is to pick up all the pieces. So, napaman. Muna, pwede pa man. Wala pa po na yun nga. Last, wala na dyan kahali na dyan kapasay load. No. Pick up the pieces.
pick up ni mo, mo rin nakasala ko. Pero it's too late for you. Ang relationship is very important. Samutang relationship nato sa Ginoo is very important. Eh siya atong foundation sa atong kinabuhi. Siya ang foundation sa atong pamilya. Yes, Amen. amen. So ayaw na paghulat kay ang consequences magabot. So the word of God calls us to build our lives based on faith. Those who choose to build their lives on the shifting sand of human opinion, instead of the solid rock of Jesus Christ. So kani mamili ta. Asa man nato i-build ang atong makinabuhi. Sa magpatukod ta build atong kinabuhi sa opinion sa uban. Unsay gikasulti sa imong silingan? Unsay gisulti sa imuha sa uban? Or kung unsa ang gisulti ni Jesus sa imong kinabuhi. Okay. And then naa mga message nga para sa inyo ha. So, as you wish, gihapon Darius, hatag sa Ginoo sa imo ha. Okay, kaysa pa, ikaw na, ang sa inyo siya, keep it going, magapadayon dyan ka sa pagpangalagay. Mga verses ang inyong isulat din ha, okay? And then, another si Milay, ingon siya, never give up, okay? Padayon sa pagkanta, kay mahimo kaya po kang champion pohon. Okay, another is, yes, ingon siya, kaysa pa si Baby Jean, yun siya nga, never give up. Mahimo na kang queen next year. Wow, okay. And then, another is, kinsa pa gani. Okay, si Sophie, yun siya. Sophie, don't give in. Ayaw yun ka nang mag-give in. Murag makulapse na ka. Padayon, no? Okay. Sophie, okay, another pa. Si, kalimot na ko aning bata ba? Sige ko makalimot. Sige siya. As you wish. Kung saan ipangayo ni mo sa Ginoo. Oh, praise the Lord. Kaya naamoy na. Okay, kinsa pa? Si Aliyah, yes, si Bibi. Okay, Bebe. Tingnan siya, never give up. Okay, never give up. Padayon ta. Gwapo ka, imong inspirasyon. Nagatudlo ka sa pagkasayaw sa mga bata. Naimong mong inspirasyon. Kada na makatanaw sa inyo ha, ma-amaze sila. So, padayon. And then, po dire. Kinsa pa na si Karen, ingon ni Karen. Karen, asa ka Karen? Ingon siya dire sa imo ha. As you wish, kung unsa ang imuha pangayoon. Okay, gwapo kayo no? Si Karen. Umana si Kevin. Ako atong kay ate nimo na kay Karen. Kinsa pa wala na. Wala na yung people rin akno, umana mo tanan. Siyan. Ay, si Sian. Uy, kasi Sian siya atong king. King na to na, tribal king na to si Sian. Ingon si Sian, don't give in. Okay, Sian, padayon Sian. Napakay 1 year nga mag-reign sa imuhang corona. Next year, pwede mag-hapon. Okay, So, praise the Lord. Kaya na-address sa atong simbahan ang mga king and then mga champions na-address sa atong simbahan. Ibig sabihin nga ang ato ang simbahan, gamay nga simbahan, pero dako kayo tubangan sa Ginoo. Amen. Now, let's go. Atong tanawan ang presentation, nga dance presentation sa ato mga young people.